Okay, ang nakikita nyo po ngayon, ang pinakamatindi sa lahat, ang pinakamatalino sa lahat. Ay. Okay, ito po ang ating panonoorin. Siyempre, galing ito sa... ito ba talagang ire-report natin? Kasi pikunin to eh. Napipikon to eh. Sabi ng ganon, yan. Sabi ng ganon, sobrang good news to sa wakas na sampulan na katotohanan, mangingibabaw talaga. Yan, patanong lahat yan ha, ebidensya, ilalabas na. Yan, patungkol po dyan ng ating panonoorin at bibigyan ng reaksyon at opinyon galing sa Pinas Balita TV. Shoutout po, kuya. Maraming salamat lagi. Familiar ka sa akin. Kasama ka ni Pinas News Insider eh. Banat News TV pa nga ang pangalan nyo dati, pero siguro ewan ko, malamang magkakilala kayo, no? Okay, eto na. I-play na po natin ito sa ngalan ng ating... Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, balakpakan po natin ang Fiber ni Juan at simulan na po nating panoorin ito. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang matapos magpadala ng liham ang Presidential Communications Office sa tanggapan ng Net25 upang hilingin na tanggalin sa Malacanang bet ang nag-isang magaling na reporter na siyang nagbulabog ng lahat ng di umano'y kabulastugan ng kasalukuyang gobyerno ngayon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At sa lahat di umano'y kasinungalingan ng Malacanang spokesperson na walang iba kundi si Atty. Claire Castro at ang magaling na reporter na iyon ay walang iba kundi si Eden Santos ng Net25. Si Madam Idinahilan umano ng PCO sa liham ang aniyay paglabag umano ng coverage protocol ni Eden Santos na lapitan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa isang event sa Tarlac. Ano namang masama kung lalapitan kung magtatanong lang? Kahit ambush interview yan, kung wala ka namang ginagawang masama, magtatanong ka lang, bakit sisilipin nyo? O sabihin na natin, lumabag sa ganun, magtatanong lang naman siya. Problema ba yun? Problema ba yun? Ang totoo, hinahanapan nyo si Madam Eden kasi nga po, doon po sa Malacanang, pagka nagtatanong siya, halos mamurat-burat na si, anong term na pwede natin gamitin dyan? Halos magkanda balentong na ng sagot itong si Manang Claire. Diba? Ang matalino pong abogado. Tuloy tayo. Ayon sa ilan na itinalagang mamamahayag na palasyo na hindi mabigat na dahilan umano ang paglabag ng coverage protocol para alisin ng isang reporter maliban kung siya ay pinag-iinitan ng mga officials. At Senatorial-elect Rodante Marcoleta binasag ng katahimikan at matapang na nagsalita na sa publiko at sinampal ng katotohanan di man pinangalanan ni tila nasapol sa kahiyaan at katotohanan ng di umano'y kasinungalingan ng Presidential Communications Office ni Marcos Jr. at ang spokesperson ng Malacanang na si Atty. Claire Castro. Paano naman kasi yung report niya tapos may blankong papel pa? Ganun na lang ba yun? Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel. Ito. Itong nasa picture na to mga kapatid, itong nasa nakikita nating video. Dapat kuya, ilabas mo na lahat ng mga ebidensya kung ano man ang meron ka. Huwag mong hayaang madamay yung mga pinatawag na vlogger. Hanggat maaari, kumbaga tutulong ka rin lang naman, naglabas ka rin naman ng iyong katotohanan, sunod-sunurin mo na para magkaalaman, ibigay mo lahat ng mga ebidensyang matitindi. Hanggat maaari, pumunta ka na sa mga pwedeng matulungan. Paano ang gobyerno natin pag humingi ka ng tulong siguro diyan, kapanig nila yan, baka bumaliktad pa. Kaya ikaw na bahala kung anong pwede mong gawin, kuya, kung totoo man yung sinasabi mo. Pero kung mali yung mga sinasabi mo, nako, malilinti ka kay Madam Risa. Namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. Pinas Balita at TV, yung mga kapinas, nasa description. matatanan ilang beses na nag-trending sa mundo ng social media ang palitan ng tanong at sagot nila Eden Santos at PCO Officer Atty. Claire Castro sa mga press briefing na palasyo at ilang beses din halos hindi makasagot at huli sa sariling bibig ang di umano'y makasinungalingan ni Claire Castro. Matapos na nasabing pagpapatanggal kay Eden Santos ay agad na umalma umano ang Net25 sa hirit ng PCO. Pagmasang mabuti, ito lang ba ang dahilan?
kaya't ipinatanggal o pinatatanggal na Oo. kaagad na palace reporter si Eden Santos. Alam ng marami sa ating mga kababayan na Grabe. ayaw ninyo kay Eden Santos dahil sa kanya mga katanungan na siyang hindi umano nasasagot na wala sa hulog ng iyong spokesperson na si Atty. Claire Castro. Kaya't Yes. buwelta pa na marami sa ating mga kababayan na tila ito ang inyong nahanap na butas upang mawala ng tinig sa Oo. inyong mga lalamunan. Kaya Kumbaga, ayaw na talaga nila kay Madam Eden. Ito ay base lang sa opinion ko, no? Ngayon, wala silang paraan kung paano nila hahanapan ng butas para mapatalsik doon sa pag-interview. Eh nakakita sila ngayon, yung ambush interview kay PBBM. Yun lang ba ang dahilan kaya tatanggalin nyo? Huwag ganon, mamen. At sa mga ibang newscaster dyan o mga reporter, hindi nyo ba kayang gawin yung ginagawa ni Madam Eden? Takot kayo na mawalan din ng trabaho o takot kayong mapunta dyan sa maalis dyan sa Malacanang? Ayaw nyo bang magtrabaho katulad ng mga tanungan ni Madam Eden? Oh. Doon namin nakikita na yung mga ibang reporter walang yag balls, no? Eh kasi nga, ito lang ang babaeng may yag balls. Matapang, kumbaga. Kayang-kaya niya pong magtanong ng mga ganon nung walang sabi-sabi ng ibang mga boss. Sa tingin ko lang yung iba kaya hindi nakakapagtanong ng ganyan. Oh, limitahan nyo lang yung tanong nyo, ha? Samantalang dati yung mga bias media, ayaw nila kay PBBM. Pero ngayon, no, hindi sila bumabatikos. Ay, buwelta tanong pa ng taong bayan ay bawal ba ang biglaang ambush interview kasi dapat memorize sa magiging sagot ni Marcos Jr.? oh, 'di ba? Bawal ba yung ambush interview? Kasi ang karamihan siguro, no, base sa opinion natin, kapag tatanungin sila, dapat alam na yung itatanong, tapos yung sagot niya is scripted na. Eh, in-ambush interview, oh, siguro nangisay sa sagot. Oh, tignan natin, ha. Hindi ba't nakakatawa dahil lamang sa video na iyon ay tatanggalin na kaagad ang nasabing Oo. reporter ng Net25 na si Eden Santos? Alam na ng taong bayan na matagal ang pag-iinitan ng Malacanang reporter na ito lalong-lalo na itong si Atty. Claire Castro. Ang malaking tanong na violate ba talaga ang protokolo? Baka naman gusto Wala. niyo lang talagang matanggal ang tinig sa iyong mga lalamunan. Oo. Yung naglabas ka ng larawan na nakikipagkaibigan ka kay Miss Eden Santos, tapos pinagpaplanuhan ka na palang matagal. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot-sari comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, Honorable Senator Idol Marcoleta, ipagtanggol niyo si Madam Eden Santos. Tama. Salamat, God bless. Siya po isa sa mga media reporter na hindi bias, Madam. God bless, ingat po. Congrats po, Eden, sa tapang mo at sa katinuan ng pag-iisip mo. Ikaw lang ang tunay na makipaglaban sa mga kasinungalingan. Eh, yung ibang reporter, ano, kaya ba nilang ganyan? Wala. Yung mga tanungan nyo, gandahan nyo rin yung mga tanong nyo. Hindi naman sa tanong na nang aatake ka. Yung tanong talagang karapat dapat tanungin. Hindi kung ano-ano lang mga tanong, no? Okay, tuloy God tayo. will protect you and save. Go, Miss Eden. Huwag kang matakot. Basta sa katotohanan ka lang. Tama. Suportado ka ng bayan. Naku, manang Claire. Number 1 kang sinungaling. Ayaw mo malaman ng taong bayan ang katotohanan. Oh, ang dami-dami niya sinasabi. May mga fake news daw. May garapata ka pa nalalaman. Alam mo, kapag nagsalita ka ng ganyan sa mga basher mo, no? Sa akin lang, ano, siguro malamang umiiyak na yung damdami mo kaya nagsabi ka ng garapata. Ha? Kaya yun lang ang nakikita natin dyan. Siguro nasasaktan na siya ng sobra. Ewan ko sa kanya, bakit pinagpapatuloy niya pa rin yan? No? Iniisip ko nga, baka alam niya na yung pagkakamali niya pero kailangan niyang ipagpatuloy. Pero meron pang isa. Lahat ito'y base lang sa opinion natin, ano? Meron pang isa, baka talagang hindi niya alam yung mga pinagagagawa niya. Pag gano'n ang ugali niya, ay, cha-cha-cha, naging attorney ka pa. Puro yabang lang naman ang sinasabi niyang si Clara at palayasin niya yan sa palasyo. Hindi pwedeng palayasin yan kasi kailangan dyan lang siya para mas lalong matawa yung mga kababayan natin sa administrasyon ngayon. Nadamay lang kayo sa kapalpakan niyang si Castro. Mga reporter dyan, sana ganyan din kayo katapang Tama. at totoo tulad ni Madam Eden Santos. Yes. Maging totoo kayo sa trabaho nyo, kaya nga yan ang kinuha nyo, di ba?
ang balita ang totoo at alamin ang katotohanan. And good job, Miss Ellen Santos. Tama. Go Eden, isa kang matalinong reporter at matapang. Yan ang lead ng Pilipinas. Nag-iisa ka lang sa malakas ang loob na magtanong ng may kabuluhan. Yes. Nasusuplak sa kabubukan at scripted na news si Attorney Claire. End quote. Sa ibang balita naman, handa umano ang dating testigo ng Senado na si Michael Maurilio alias Rene na magpakita ng ebidensya na si Senator Risa Ontiveros ang nasa likod ng pag-atake Magpapakita ng ebidensya. Oh. kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang ikalawang video sa Pagtanggol Valiente Facebook. O ito, naglalabas siya ng kapamilya, naglalabas siya ng ganyan. Ibinabalita lang naman niya. Kaya nagtataka yung mga vlogger na bakit nadamay. At YouTube accounts nitong Martes, sinabi ni Maurilio na pawang kasinungalingan ang pahayag ng Senadora sa kanyang press conference noong June 30. Itinanggi ni Maurilio na nag-text siya kay Ontiveros para magpresenta bilang testigo. Nauna rito, naghain ng cyber libel complaint sa NBI si Ontiveros laban sa mga nasa likod ng Pagtanggol Valiente. Wala ka na kayong kawala. Ha? Patay ka ngayon, no? Na back to you ka. Diba? Ang hilig-hilig mo kasi yung bit-bit ng mga witness. Tapos babayaran nyo para bumaliktad. Eh ngayon, bumaliktad ako. Oh. Yan. Stop na natin dito, no? Kasi alam nyo naman si Madam Risa, kung sino-sino na lang, di ba? Ngayon, ang opinion ho natin dyan, mga kapatid, kung totoong may mga ebidensya, itong nakahood, dapat ilabas niya na. Kung talagang may mga ebidensya siya. Kasi yung mga ibang vlogger na dadamay, kahit hindi naman talaga dapat. Actually, kaya naman lumaban ng mga vlogger. Yun nga lang, maaabala talaga sila. Imbis na okay na sana sila. Sa tingin ko, panalo naman sila dyan. Kasi nagbibigay lang naman sila ng opinion nila doon po sa video. Parang ganun din yung binalita ng kapamilya. Nagbalita lang naman sila na eto si Aurelio, ganitong ganyan, no? Wag lang kasing dadagdagan at babawasan. Tama lang din naman na mag-comment ka. Walang problema doon. Ang sa akin naman, dalawa, no? Kung hindi totoo yung sinasabi ni Rene na yan, yung nakahood na yan, malalagot din siya. Huwag niya nang hintahin, huwag niya nang masyadong patagalin kung ano man ang sinasabi niyang may ebidensya kasi nadadamay po yung mga ibang vlogger na nagbibigay lang ng reaction doon mismo sa video niya. Kasi kung hindi totoo yung nasa video niya, sa bagay, hindi pa rin naman talaga dapat makasuhan yung mga vlogger kasi nga, nagpapaliwanag lang na din naman sila. Ngayon, kung talagang may problema sa kanya, yun na. Pwede na pong gumawa talaga ng action si Madam Risa. Ang nakikita ko lang kasi, bakit yung mga vlogger na yung binabanatan? Dapat ito, dyan muna siya. Puntirya muna niya yung tao na yan kung ano na bang nangyayari. Kasi balita ko kay Madam Risa, sinabi din parang nakidnap ata siya. Tapos kaya nag-iba siguro ng statement. Base lang yan sa pagkakaintindi ko. Tututukan natin yan at aalamin natin yan sa mga susunod pa pong mga balita. Si Madam Risa, titignan pa natin kung ano pa ba ang kanyang mga aksyon na gagawin patungkol po dyan sa Valiente ba yan? Hindi ko pa kasi nakikita yan pero malalaman ho natin ang lahat ng yan sa mga susunod po na reaction video natin, Bantay Balita. Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood at syempre, huwag niyo makakalimutan mag-like ho sa ating video, mag-comment po kayo dyan, good or bad, kung ayaw niyo man o hindi. Pupusuan ko lahat yan, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan.